made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, so that in the age to come He might show the boundless riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace we have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus Christ, our Savior. Sa umagang ito, we invite your mighty presence, your Holy Spirit, so to saturate our hearts, our minds, our understanding, and help us, guide us in accordance to your will. Kami po'y hinihiling ang iyong presensya na siya pong pumilos sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, na mas matutunan pa namin ang gusto mong iparating sa amin patungkol sa mensahe mo ngayong umaga, patungkol sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Salamat, Ama, inaangkin namin ang katagumpayan mo sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. So, an 88-year-old man who is world's longest serving death row inmate has been acquitted by a Japanese court after it found that evidence used against him was fabricated. Kung makikita nyo sa internet, siya yung pinakamahabang inakusahan na kumbaga nasa death row na. At si Iwao Hakamada, who was on death row for almost half a century, imagine, was found guilty in 1968 of killing his boss, the man's wife, under 2 teenage children. He was recently granted a retrial amid suspicious that investigators may have planted evidence that led to his conviction for quadruple murder. The 46 years old spent on death row has taken a heavy toll on Hakamada's mental health, though meaning he was unfit to attend the hearing where his acquittal was finally handed down, but he was released from death row. In similar situation, when God created man in His own image to rule over His creation, Satan fabricates an issue to deceive man, to fall into his trap, to commit sin, and separate man from God. The effect of one man's disobedience brought guilt upon subsequent generations, but many people thought and claimed that they are not sinners and refused to accept Christ Jesus as their Savior because they do not know the Word of God. Amen? And the importance of eternal life. If they know God's love, they will understand that they are sinners and take the opportunity of God's grace to make them alive with Christ. By grace you have been saved. God forgives those who receive Christ as personal Lord and Savior, kaya maraming naliligtas. Maraming tao hindi alam ang salita ng Panginoon. Kaya kapag tinanong mo, ang sasabihin nila, wala naman akong kasalanan eh. Pero kung alam nila ang salita ng Panginoon, they admitted that they are sinners and accept Christ as their personal Lord and Savior. Why? Because only Christ can give them a chance
and to bring them to God as our Savior. So the statement of this passage, Ephesians 2, verse 1 to 10, salvation is God's grace through faith in Christ Jesus. Praise God. God's grace through faith in Christ Jesus saves people from sin. Agree ba tayo dyan? Praise God. So, Apostle Paul reveals to the saints of Ephesus that salvation can be obtained only through Christ. So, according to John 14:6, He is only the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So it is clear. People can be saved by God's grace through faith in Jesus Christ. Because of God's grace, through faith in Christ, we can return to the Father. Though we are sinners, but through Jesus Christ, we can come back to the Father. Give us the way to come to Him and to enjoy with Him. So kung nai-experience po natin ang ating kaligtasan, siguro naman, hindi natin babaliwalain ito. Nakaranas na ba tayo? Nararamdaman ba natin ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Praise God! So dito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, there are 6 ways to prove the grace of God. Kung hindi pa natin nalalaman to, samahan niyo ako para tingnan natin itong 6 na paraan na binigay sa atin ng Diyos na halos hindi natin nalalaman sa ating buhay. Kaya hindi tayo nag-i-enjoy sa presence ng ating Panginoon. So kung aalamin po natin, samahan niyo ako. Dahil dito, everyone who believed and experienced the goodness of God through faith in Christ Jesus should share this to everyone. Bakit hindi natin maihayag, mai-share itong salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Bakit? Dahil hindi tayo kumbinsido. Naniniwala ba tayo sa Panginoong Hesus? Nagtitiwala ba tayo? May pananampalataya ba tayo? Kung ganon, nararamdaman ba natin yung kaligtasan na yan nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus? Now, kung nararamdaman natin, you should share this to everyone. Tama ba? So in verse 1 to 3, because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share God's salvation to everyone. Why? Because first, His salvation will save people from offenses and sin. Matakin mo yun. Yung iyong pagsuha, yung kasalanan mo sa Panginoon, sa pagtanggap mo kay Jesus Christ, ikaw ay maalis doon sa kasalanan na yan. His salvation will save people from offenses and sin in verse 1. In verse 2, His salvation will save people from the prince of the power of the air. Ngayon, maraming tao na controlled by the God of this world. The prince, the power of the air. Kaya marami tayo, minsan di mo alam ang pakiramdam mo sa sarili mo. Bakit? Nandoon, nakakonekta pa tayo sa kasalanan at binabalikan tayo sa isip natin ng mga ganitong pangyayari. Minsan kung ano-anong nakikita natin, that is the control of the power of the air. Kaya po, tayo ay madaling mabiktima. Subalit, kung alam natin
ang katotohanan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Maaalis tayo doon sa control ng Prince of the power of the air. Kasi siya makapangyarihan sa lahat para tayo ay alisin sa control ng kaaway. Verse 3, His salvation will save people from the lust of the flesh. Alam naman yun yan. Yung hilig ng laman, kaya hindi tayo makaalis dyan. Why? Because hindi natin alam ang patungkol sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Yan lahat ay aalisin tayo dyan. Verse 1 to 3, tayo ipinapaliwanag ng verses na ito na we are sinners. At ang solusyon natin is through Christ Jesus lamang, by faith. So, sa verse 4, because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share God's love to everyone. Anong sabi niya sa verse 2? Verse 4, but God being rich in mercy, because of His great love, with which He loved us. God being rich in mercy. So, for His love is rich in mercy. Masagana. Ando doon ang pag-ibig niya na kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala, siya ay patuloy nagbibigay ng kapatawaran sa atin. Mantakin mo, ilang beses tayo nagkakasala, pero ang grasya ng Panginoon ay laging nasa sa atin. Kung mapapansin mo niyo ang John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Mantakin mo, sobra ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Subalit, tayo ba binabalik natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Gaano ba kalaki ang pag-ibig na binigay sa iyo? Na ibabalik mo ba ito sa Kanya? Kaya nga, dito sa verse 4 natin, you must share God's love to everyone. Paano natin ma-share yung pagmamahal kung hindi naman natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? Pero maliwanag ang sinasabi ng Scripture na the love of God through Jesus Christ ay pinarating na sa atin. Bakit hindi natin nararanasan? Dahil nga, hindi natin nalilinawan ang mga salita niya sa Biblia. Kaya hindi natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dapat ito po ay ating binubulay-bulay. For His love is rich in mercy. For His love is unconditional. Nasabi ko kanina, na kahit nagkakasala tayo, His love, His forgiveness is always available to each one of us. Mantakin mo po yun. Kaya, kung alam lang natin, kung nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, hindi natin ito pipigilan na hindi natin ma-share. Kung mga ibang bagay nga, ang dali natin mailipat sa iba, yung mga bagay-bagay. Samantala, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin ma-share sa iba. So, you must share God's love to everyone. In verse 5, because of God's grace, through faith in Christ Jesus, you must share the new life in Christ to everyone. Hindi nyo ba alam na pag naramdaman mo ang ipinagkaloob sa iyo na napakabuti ng Panginoon, yung verse 5 na yan, hindi mo pwedeng pigilan na i-share yan. Dahil may panibagong buhay. The new life makes people alive in Christ. Kaya yung mga nasa kay Kristo, aktibo, alive. May panibagong buhay kay Kristo. Because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share the new life in Christ to everyone.
for the new life makes people alive in Christ. Makita mo, alive siya, hindi siya lulupaypay, laging aktibo, masaya, ando doon sa kanya lahat yun. And for the new life is by grace that people will be saved. So mapapansin po natin na nandoon ang kaligtasan. May panibagong buhay tayo. Then, may kaligtasan sa ating pagsunod kay Kristo. Hindi ba papalagpasin lang ba natin ito? At yung pinagkaloob sa'yo, hahayaan mo lang ba para sa'yo? O hindi mo ibahagi sa iba? Para magkaroon din sila ng kaligtasan. Parang ang labas natin yan, napaka-selfish naman natin. Makasarili tayo. Pero pag ibang mga usapan nasa makalimutan, kahit walang nagsasabi sa iyo na i-share mo yan, ang bilis magpadala ng kwento. Pero yung kwentong pinakamahalaga na nagbibigay ng buhay sa tao, hindi natin magawa. Alin bang mas mahalaga sa atin? Yung magbibigay buhay doon sa tao na kinakausap mo, o yung magbibigay ng kapahamakan at kamatayan pagdating ng araw sa impyerno. Alin ba ang gusto natin dito? Pero dito, according to Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, require tayo na we have to share this to others para naman sila ay makaranas ng kabutihan ng Diyos katulad na nararanasan mo sa kabutihan niya para sa iyo. Praise God. In verse 6 and 7, because of God's grace, through faith in Christ Jesus, you must share God's great purpose to everyone. So mapapansin natin dito, may magagandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa inyo, sa atin. Hindi lang natin nakikita ito kasi masyado tayo busy. Kaya nga, itong verse na ito, kinukumand tayo na i-share natin ito doon. Sa bagay, paano natin may i-share kung hindi pa natin nararanasan ang mga bagay na ito sa buhay natin? So kung hindi natin nararanasan, bakit hindi natin aralin at alamin? Lord, hanggang ngayon di ko maranasan ito. Then, come to God, pray, para maramdaman mo. Kasi, kung ganon, bakit hindi mo maramdaman yan sa buhay mo? May problema. May kulang. Review ang buhay natin sa ating Panginoon. You must share God's great purpose to everyone, for His great purpose is to raise us up with Christ. Yun naman talaga ang purpose. Number 6, dito sa passage na ito. Tayo po, pagdating ng araw, wala na tayo dito sa lupa, i-raise up tayo papunta sa ating Panginoon. Kasama ang Panginoong Jesus. So kung hindi natin alam yan, dapat malaman natin. Dahil yan ang pangako niya kung bakit kailangan natin ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Dahil sa mga bagay na ito na nababanggit ko ngayon. His great purpose is to set us up with Him in heavenly places. Verse 6. Hindi lang tayo pinapalakas o pinapakilala ng ating Panginoon, kundi isasama pa tayo doon sa buhay na walang hanggan. His great purpose is to show the boundless riches of His grace. Biro mo yan, yung walang, kumbaga nag-uumapaw na kayamanan ng ating grasya ng ating Panginoon. So kung di natin nararamdaman yan,
ay hindi mo talaga ma-share. Kasi hindi mo naman ma-share ang isang bagay na hindi umiepekto sa buhay mo. Tingnan mo yung usap-usapan sa tabi, apektado ka, ang bilis mo ma-share. Di ba? Kahit hindi ka ba, atin-atin lang ito, huwag mong pagsabi, pero ang bilis mo mag-share. Bakit ito? Bakit yung, kasi walang epekto sa buhay natin. So, sa madaling sabi, hindi tayo naapektuhan. Kung hindi tayo naapektuhan, may problema. So, anong kailangan? Balik tayo sa Panginoon. Hingi natin, sabi nga, lumapit tayo sa Panginoon dahil siya yun bibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at ibababa niya ang kapangyarihan ng Espiritu para ma-guide tayo sa tama ng ating buhay. So kung hindi po nangyayari yan sa atin, siguro panahon na dapat maramdaman natin yan sa ating mga buhay. Kasi hindi tayo makakapag-share once na hindi nararanasan ng buhay natin ang kabutihan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasi kung kahit sa isang kaibigan, may binigay ka na mabuting bagay doon sa iyong kaibigan, magkakaroon kayo ng intimate relationship or communication. May connection kayo. Pero pag ganito sa Panginoon, ay review natin ang ating connection sa Panginoon. Kung active ba yan. Kahit na nga na ating telepono, pag binabayaran ng 3 buwan, pinuputol. Ilang beses ba tayo pumupunta sa Panginoon? Nare-renew ba lagi? So, ingat po tayo. Kasi ang bilis lang ng buhay. Nung isang araw, yung aming pinuntahan. Pero praise God, hindi ko na ipagpapatuloy yun. So praise God, nasa verse 6 tayo. 7. His great purpose is to show the boundless riches of His grace. Sa verse 7. Sa verse 6, His great purpose is to raise us up with Christ. Verse 6, continuation, His great purpose is to sit us up with Him in heavenly places in Christ Jesus. So verse 8 and verse 9, because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share the faith in Christ to everyone. Dapat i-share natin. May pananampalataya ba? Nararamdaman niyo yung pananampalataya niyo? Kung mayroon, may share natin yan doon sa iba. So that people might be saved through faith in Christ. Verse 8. Kawawa naman sila kung di natin ihayag yun. Kailangan makarating din sa kanila para masave din ang bawat isa sa kanila. You must share the faith in Christ to everyone so that people might receive the gift of God through faith. Para makatanggap din sila kung ano yung nag-i-enjoy ka sa mga giftings na binigay ng Panginoon sa iyo, mag-i-enjoy din sila. Kasi kung tutusin, andyan na yan, kailangan lang ma-activate sa buhay ng bawat isa. Kung hindi po natin ina-activate yan sa buhay natin, mananatili tayo ganun lagi. Kahit na bumilang pa tayo ng generation to generation, katulad nung binasa ko nung dun sa Japanese na umabot ng yung inakusahan ng quadruple. Napakahirap kasi ang sarili niya, pagkaalam niya, siya ay makasalanan pa. Hindi niya alam, naligtas na siya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, ando dun sa kanya lagi yung negative na pag-iisip na kumbaga yung guilt na yan na nararamdaman niya ay di pa rin maalis. Kasi nga, hindi niya naiintindihan at nauunawaan ang tunay na kaloob ng Panginoon
Diyos sa Kanya. Dahil yung kaloob na yan, katulad yan, alam natin na may Diyos. Pero ano ba yung privilege na binigay sa atin? Kaya hindi tayo nag-i-enjoy kasi hindi natin alam gamitin. Bigyan ka man ng abundance ng kung ano man yan. Hindi mo ine-enjoy kasi hindi mo alam. Di ba ang iba, may Bible ako sa bahay, pero hindi mo naman ginagamit, doon lang lagi sa altar, hindi nabubuklat, hindi mo kasi alam gamitin. Hindi ka nag-i-enjoy, pero hindi mo alam, yan ang buhay. Yan ang nagbibigay buhay sa atin. So, ganun din dito. Kaya pinapakita ni Apostle Paul sa atin na yung mga bagay na yan, nandiyan yan sa'yo. Pinagkaloob na yan ng Panginoon nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Pero hindi natin alam, kaya hindi natin nagagamit. Hindi natin na-i-share. Kasi hindi man natin naramdaman yung mga nasabi ko. So sa verse 10, because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share to everyone that we are God's workmanship. Tayo po ay ginawa para saan? Para sa kalooban ng Panginoon. Para sa kalooban ng ating Panginoon through Jesus Christ. Tingnan nyo, we are God's workmanship created in Christ Jesus. So kaya, importante sa buhay natin na si Kristo ay laging nasa buhay natin. We are created in Christ Jesus. Hindi mo pwedeng humiwalay ka sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung hiwalay ka, mukhang malabo yung di mo nararamdaman yung mga bagay na yan. Pero kung tutuusin, given na yan sa'yo. Binigay na ng Panginoon. Kasi hindi naman yan sa pamamagitan ng iyong gawa, kundi yan ay regalo ng Diyos sa'yo, kaya lang hindi mo nalalaman. Bago pa, kaya nakakagawa tayo ng mabuti, yun naman talagang original na plano ng Diyos sa atin. Kaya lang hindi natin nagagawa yan dahil nababaling ang atensyon natin sa ibang bagay. Pero original, we are created in Christ Jesus. Anong sabi doon sa dulo? To do good works prepared beforehand. Basahin natin ang verse 10. Ano sabi diyan? Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, para sa paggawa ng mabuti, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Napakalinaw. Bago pa tayo lumabas sa mundong ibabaw, nakaplano na yan. Ang problema natin, hindi tayo umaayon sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ang ginagawa natin, ang sarili nating kagustuhan. Of course, mayroon naman tayo na abot ng kaisipan natin kung anong mabuti at masama. Pero may higher wisdom ang nagmumula sa Panginoon. Kung isinabmit mo pa yung wisdom mo sa lupa, ay di ang ganda. Kasi nagagawa mo ng mabuti dito sa lupa at pagdating ng araw, may buhay na walang hanggang kapat. Alalahanin natin, ilan lang ang itatagal natin dito sa mundo. Pagkatapos na yan, praise God, kung tayo ay binigyan ng mga accomplishment na magaganda. Si Brother Boy, nakikita ko pa lang nung Sunday, nag-uwi lang ng mga, kinalunisan. Wala na. 67 yun. Sabi ko nga, 66 na ako. Magsi-67. Pero, sabi nga dito, hawak ng Lord ang buhay natin. Binigyan tayo ng pahayag, binigyan tayo ng kaalaman para malaman natin ang kabutihan ng Diyos na hinanda niya para sa atin. Kaso, hindi natin nakikita ito dahil sobra ang kabisihan natin.
sa ating mga buhay na ginagawa natin pang sarili natin lagi. Minsan, bigyan naman natin ng panahon ang Panginoon para makita natin yung mas mabubuti pang ihinanda niya para sa atin. Para masundan at masumpungan natin yung magagandang plano niya sa buhay natin. Kaya salamat sa paalala ng passage na ito sa Ephesians 2 verse 1 to 10 na nag-enlighten sa ating mga kaisipan that because of God's grace, through faith in Christ Jesus, you must share God's salvation. Wala na, nakalito na dyan. So verse 1 to 3, makikita po natin na dapat i-share natin itong kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At saka sa verse 4, you must share God's love to everyone. I-share natin yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin doon sa mga hindi pa nakakakilala. Pangatlo, you must share the new life that is in Christ Jesus. Share it to everyone. Verse 4, you must share God's great purpose for everyone. May magandang plano ang Panginoon sa atin. Hindi nyo lang alam kasi hindi nyo inaalam. Kung gusto nyong malaman ang gusto ng Diyos para sa iyo, alamin mo. Kasi kung, sabi ko nga, may verse ako na binanggit ng isang araw, kanino ba yung aksyon na manggagaling doon sa verse na yun? Sa Panginoon ba o sa tao? Sabi nyo, sa tao. So dapat tayo, kaya kung gusto natin malaman ang purpose ng Panginoon sa atin, tayo maghanap. Saliksikin natin. Alamin natin. Lapitan natin ang Panginoon lagi para malaman mo ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. So, because of God's grace through faith in Christ Jesus, you must share God's great purpose to everyone. You must share the faith in Christ to everyone. So, i-share natin yan. Ano ba ang pananampalataya? Paano ba nag-work ang pananampalataya nung naranasan mo sa buhay mo? And the last, you must share to everyone that we are God's workmanship. Pero mo yung ginawa tayo ng Panginoon para sa kagustuhan niya. Para may ka-fellowship lagi ang Panginoon. Kaya nga, ginawa tayo para gumawa ng mabuti. To do good works. Pero ano nangyayari sa tao? Sila ba'y gumagawa ng mabuti? Hindi naman lahat. Kumbaga, ang sagot sasabihin, maraming hindi gumagawa ng mabuti. Pero may gumagawa pa rin ng mabuti. Bakit sila nakakagawa ng mabuti? Alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila na mayroong eternal life na dapat maintindihan natin. Kasi kahit na sumikat pa tayo dito sa ibabaw ng mundo, wala pa rin yan. Praise God, dahil sa ibabaw ng mundo, tayo po ay nakilala. How about naman sa second life natin? Kilala ba tayo doon? Alin ba ang gusto niyong paghandaan? Ang lupa o ang langit? Sabi ko na nga ba lahat naman, pag tinanong man tao, gusto pumunta sa langit. Pero yung pinapagawa ng Diyos para makapunta sa langit, ano? Kaya nga, so, siyempre, para matuwa naman ang Diyos sa atin, alam natin na mahirap gumawa ng mabuti, di ba? Pero, kakayanin yan, kakayanin yan kung kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka niya ipapahamak. Aminin natin, makasalanan talaga. Wala naman nagsabing
ang ating sarili hindi nagkakasala. Nagkakasala tayo. Pero, yung nasa sayo na nagnanais mo maging mabuti, napakaganda noon. Kasi pag nakita ng Panginoon yan, gagawin ka pang mas mabuti. Amen po ba? Gusto natin maging mabuti? Amen. Praise God. So sige po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na muli mong pinaalala sa amin ang mga bagay na napakabuti na ihinanda mo para sa buhay ng bawat isa, na ipinakita mo na lahat na pribilehiyo na gusto mong iparanas sa aming buhay ay ipinagkaloob mo na, at depende na lang, Panginoon, sa amin kung paano namin ito gagawin at isa sa buhay. Kaya salamat sa umagang ito, pagpalain mo ang bawat isa na nagbigay ng panahon sa iyo. At salamat din, Lord, na ikaw ay patuloy na sumasama sa aming mga buhay. Ginagabayan mo kami, binibigyan mo kami ng katagumpayan sa araw-araw, iginagayad mo kami ng tama, at salamat dahil hindi mo kami iniiwanan. Purihin ka, Ama, inaangkin po namin lahat ang katagumpayan nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.